sa Miss Dipris TV. Bakit ang buka ng bibig ng mga kabit may papel ka ba? Kasal ka ba? May patunay ka ba? Yan ang mga buka bibig ng mga kabit. Unang ang apid. Bago ako magpatuloy, i-subscribe niyo ako at i-follow. Maraming salamat sa inyo. Para magsama-sama pa tayo hanggang sa sunod po na mga contents. Babalik na tayo doon sa topic. Bakit ang lumalabas sa bibig ng mga kabit o yung mga mistress na yan ay may papel ka ba? May patunay ka ba na asawa mo? Tama nga naman sila, may punto sila. May katwiran sila. Yung mga sinasabi nila. At sa katwiran na yan, dyan sila tumatapang, dyan sila lumalaban, dyan sila nanindigan, at dyan nila pinaglalaban ang lalaki. Yan. Siyempre ang lalaki naman, dahil bago, gusto rin nila na pinaglalaban sila. Noon kasi, ang kasal kasi mahalaga. Ang kasal, yung papel, unang-una, patunay na malinis ang pamumuhay mo dahil nakasal ka doon sa lalaki na mahal mo. At pangalawa ay kailangan ang kasal noong unang panahon dahil sa mga mana o hati. Kung sakali maghiwalay kayo, kailangan hatiin ninyo ang pundar ninyo o yung mga kayamanan ninyo. Yan ang hinahabol ng mga taong nagpapakasal noong unang panahon. Kaya mahalaga ang kasal noon. At saka yung mga tradisyon ng mga matatanda noon, kailangan pakasalan mo ang babae bago kayo magsama. Noong unang panahon. Ngayon naman, iba na ang panahon ngayon. Iba na dahil sa mga pangyayari na parang ang tao ay mapusok, yung tao ay na marami na nakita sa mga social media, marami na nakita sa mga kahit saan lang makikita mo na talagang ang pinapairal ngayon ay yung init ng katawan, yung damdamin, yung mga baga sa parang nangibabaw na ngayon ang demonyo, baga sa nangibabaw na ngayon ang demonyo sa mundo. Hinahatak na sila ng demonyo sa kanilang mga utak. Kaya yan ang nangyayari ngayon. Pwede na ngayon magsama ang mga tao dahil sa mga damdamin, sa mapusok. At iba na ngayon ang tradisyon natin sa buhay. Basta nagsasama na ang dalawang tao, kasal man yan o hindi, common law wife, karelasyon, ka-live-in, lahat yan ay basta may relasyon na sila, lahat ang tawag sa kanila yan. Pag ipon-ipunin mo man yan, kung ano man yan sila, ang tawag dyan ay may relasyon na sila. Ibig sabihin, bumubuo na sila ng pamilya nila, bumubuo na sila ng isang pamilya. May plano na silang buuin ang kanilang pamilya. Kaya ang tawag sa kanila, may relasyonan sila, kahit hindi kasal. Kaya ang tawag na sa kanila, may mag-asawa na sila. Lalo na kung wala naman silang apakan na tao, single, binata, dalaga, byuda, basta wala kang inaapakan na tao, basta may relasyon, ang tawag sa kanila ay mag-asawa na. Sana maunawaan natin yan, mapag-isip natin yan. At saka yung mga sa dalawang taong may relasyon na, nagbubuo ng kanilang relasyon o magkasundo sila. Kasi mayroon namang tao na mag-asawa na kasal, hindi naman tumatagal. Mayroon namang hindi kasal pero tumatagal. Depende sa pagsasama o magkasundo sila. Kaya ito na yung para sa mga kabit, para sa mga nangangagaw, para sa mga mistress o third party. Ito na ang sa inyo. Basta may relasyon na ang dalawang tao o mag-asawa na ang tawag sa kanila, sa isang bubong nagsasama na sila. Ang tawag na dyan, may relasyon na sila, mag-asawa na sila.
Pag ikaw pinapinasok mo yung karelasyon na yan, sinira mo yan, pumasok ka sa mag-asawa na yan, sa third party ang tawag sa iyo. Diyan na papasok ang nakikikabit ka, kabit ka, mistress ka. Kasi pinasok mo ang dalawang tao, sinira mo ang relasyon ng dalawang tao. Basta kasal man yan o hindi, basta pinasok mo, ang tawag sa'yo, kabit pa rin. Kabit talaga yan. Basta may relasyon ang dalawang tao. Kaya, wag natin isipin na papel, hanapin mo ng papel. Akala mo kung sino ka maghanap ng papel, o di ba? Maghanap ka ng papel, tapos ang tapang-tapang mo pa na magsabi na parang legal, parang ano ka, parang ikaw ang nauna. Yan, sobrang tapang mo. Kaya yan ang tatawag mga partner na yan. Pag ikaw ay pumasok sa relasyon nila, kabit ang tawag sa iyo. Kaya sana, wag natin isipin lang mangagaw tayo, wag natin isipin lang yung porket nakuha mo lang, porket mahal mo, ituloy mo kahit alam mong masama na. Basta relasyon na masama, basta relasyon na hindi tama yan hanggang sa kasalukuyan na pagsasama ninyo, hindi tama ang pagsasama ninyo, nakasira kayo ng kapwa nyo, may inapakan kayong tao. Kaya hindi kayo uunlad kahit anong gagawin mo. Kaya sa mga tao na ganyan, kung mangyari man sa'yo, uso ngayon ang panahon, gaya-gaya, putumaya ngayon ang mga lalaki. Kung doon siya ang gusto sa kabit niya, ibigay mo yung basura na nasa sayo, ibigay mo doon sa kabit niya. At sabihin mo, sayo na lang yan, pinagsawaan ko na yan, ayaw ko na yan, wala ng lasa yan, at saka kadiri na yan. Yan ang isipin mo. Ibigay mo na doon sa kabit niya ang basurang hinahawakan mo. Hayaan mo ang kabit niya ang sumalo ng basurang nanggaling sa'yo. Gets mo? Kaya wag kang malungkot dahil magpasalamat ka dahil ang basurang hawak-hawak mo, binato mo doon sa kabit niya. Siya na ang magdadala noon. Thank you. I love you. Ingat kayo.